Inosente ako. Inosente ako. Iyan ang sinasabi ng lahat dito. Tara na, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Ha? Xiao Fei. Xiao Fei. Xiao Fei. Bakit nandito ang mga magulang niya? Huwag lumapit. Umalis na kayo. Ito ang Tianshui Prison. Bawal kayo dito. Ginoo. Gusto ko lang makausap ang anak ko. Paki-exception naman. Hindi, bawal iyan. Xiao Fei, mag-ingat ka sa loob. Hihintayin ka ni na tatay at nanay. Sige, umalis na tayo. Lumabas ka agad. Alagaan mo ang sarili mo diyan. Mukhang sariwa ito. Umila ng maayos. Oh, mukhang magkakaroon tayo ng kasiyahan ngayong gabi. Tumahimik ka. Bata, mukha kang mahina. Ano ang kaso mo? Huwag mo akong hawakan. Kawili-wili. Bata, nandito ka at hindi mo alam kung sino ang amo? Sige, ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Suntok. Dito, mas malupit kaysa sa labas. Ang pinakamalakas ang makakaligtas. Kailangan mong maging mas matigas kaysa sa kanila. Saka ka lang nila matatakot. Bata, kunin mo ako ng isang palanggana ng tubig para maghugas ng paa. Dito, mas malupit pa kaysa sa labas. Ang pinakamalakas ang makakaligtas. Kailangan mong maging mas matigas kaysa sa iba. Ganyan mo sila matatakot. Bingi ka ba? Kabago-bago mong nabugbog at hindi ka natututo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mga patakaran. Kayo dalawa, tumigil diyan. O papatayin ko siya. Uy, pare, pag-usapan natin ito. Sinong tinatawag mong body? Ako si Yufei. Fege, pag-usapan natin ito. Pasensya na. Pumunto siya ng 732 sa Gaokao. Napunta sa bilangguan sa bisperas ng pag-enroll sa kolehiyo. Halata na pinagbintangan siya. Kumalma tayong lahat at mag-usap. Gusto ko yan. Tama na. Ikaw, tumigil din diyan. Bata, nagmamayabang ka, ha? Tumigil. Mr. Zhao, siya. Kapag nagsasalita ako, hindi mo ba naiintindihan? Mukhang ikaw ang tunay na amo. Hindi naman talaga leader. Binibigyan ako ng mga tao ng respeto. Tinatawag nila akong Mr. Zhao. Bata, masasabi kong hindi ka masamang tao. Gawin mo akong ninong mo. Mula ngayon, walang sino man dito ang maglalakas loob na manggulo sa iyo. Ninong, Ayos. Mula ngayon, ikaw na ang aking inaanak. Ngayon, tawagin mo siya. Feige. Sabay-sabay. Feige. Binibini, hiniling mo sa akin na tingnan ang kaso ng chairman na pinag-initan at ipinakulong. Ngayon, may ilan na akong lead. Bilisan mo. Walang kwenta, walang kwenta. Yu Fei.
taga Kingshan Village. Nakakuha ng 732 sa college entrance exam. Nakakulong dahil sa pananakit. Pinag-initan ako. Hindi ko sinaktan ng taong iyon. Alam ko. Nakakuha ka ng 732. Kung hihilingin ko sa iyo na mag-self-study ng lahat ng finance courses sa loob ng 1 taon, hindi naman dapat yun problema, tama? Bakit ko pag-aaralan iyon? Perpekto. May kumpanya ako sa labas. Mahirap makahanap ng mga talento. Kung handa kang matuto, paglabas mo, maaari mong tulungan ang iyong ninong na pamahalaan ang kumpanya. Ano? Hindi mo kaya? Siyempre kaya ko. Huwag kang sumang-ayon agad. Itaas mo. Hindi ka man lang marunong gumawa ng tamang horse stance. Masyadong mahina. Hoy, walang nagsasanay ng horse stance at nagbabasa ng sabay, talaga. Itaas mo. Makinig kang mabuti. Ayoko ng isang bookworm na walang magawa kapag tinanggal niya ang kanyang suit. Napakahina ng katawan mo. Kung hindi mo kayang sumabay, sabihin mo na ngayon. Huwag mong sayangin ang oras ko. Huwag kang mag-alala. Ako, si Yufei, hindi kailanman nagsasabi ng hindi ko kaya. Nagsasanay ka pa ba? Ano ang tinitingnan mo? Malayo ka pa sa aking mga kinakailangan. Tama pala ako tungkol sa iyo. Hindi lang matalino, pero may matibay ka ring espiritu. Sino kaya ang na-offend ni Xiaofei? Mahigit 1 taon na ngayon, at hindi nila tayo pinapayagang bisitahin siya. Iniisip ko, paglabas ni Xiaofei, ibibigay natin sa kanya ang tindahan ng isda. Babalik tayo sa probinsya at mag-aalaga ng isda. Kawawa naman si Xiaofei. Ang ganda ng mga marka niya. Pero sa huli, napunta siya sa katulad ng kanyang tatay at nanay. Isang mangingisda lang. Manong Yu, How? Bakit nandito ka? nandito ako para sabihin sa iyo. Ngayong gabi, ilipat ang lahat ng basurang ito sa likod. Ano? How? Tama ba ang narinig ko? Ang tindahan natin ng isda ay nasa masamang lugar na. At gusto mo kaming ilipat malapit sa banyo? Sino ang bibili at kakain ng isda noon? Wala akong pakialam. How? Ang asawa ko, si Yu, hindi siya marunong magsalita ng maayos. Ibalik mo ito. Babaeng ito, sino bang nagsabi sa iyo? Asawa, ano ang ginagawa mo? Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Yu Dalyang? Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Ngayon, lilipat ka. Gusto mo man o hindi. Bilisan mo. Ano ang Umalis ka. ginagawa mo? Lahat kayo, lumabas. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Layas. Yu Dalyang, ikaw, nagpapakalakas ka kamakailan, di ba? Ha? How, maawa ka naman. Taga-iisang baryo lang tayo. Alam mo naman iyon, ang anak natin, si Xiaofei, nasa bilangguan pa. Nasa bilangguan siya. Anong kinalaman ko doon? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Si Yuan Yuan ay naghihintay pa rin kay Xiaofei natin. Naghihintay na makalabas si Xiaofei. Kapag nagpakasal na sila at kumita ng pera, tiyak na babayaran nila ng doble. Ano ba yung pinagsasabi mo, matandang bruka? Si Jiang Yuan Yuan, sa loob ng 3 araw, ay pakakasal kay Kuya Hao. Sa anak mo, na walang kwenta, gusto niyang pakasalan si Jiang Yuan Yuan? Nagsisinungaling ka. Si Yuan Yuan at si Xiaofei ay lumaki na magkasama. Paano siya makakapag-asawa ng iba? Sa una, ang kasal ko kay Yuan Yuan, kayong dalawang mabahong mangingisda, ay hindi karapat-dapat na dumalo. Ngunit, nagbago na ang isip ko ngayon. Sa loob ng 3 araw, gusto ko kayong dalawa na nandoon. Upang masaksihan ninyo mismo ang manugang na lagi ninyong pinag-uusapan na pakakasal sa akin. Tara na. Lao Yu, sa tingin ko, hindi nagsisinungaling si Fang Hao. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Yuan Yuan mismo ang nagsabi na hihintayin niya si Xiaofei na makalabas, ang manugang ng pamilya Yu. Hindi maaaring kunin ng iba. Tara, puntahan natin sa bahay niya. Lao Zhang, Yuan Yuan, men. Tito, tita, anong ginagawa ninyo rito? Tumunta kami para makita ang tatay mo. Yuan Yuan? Sino yan? Tatay, sina Tito Yu at Tita Mayan. Tito, tita, pasok po kayo. Sige. Maupo kayo. Okay.
Anong pakay ninyo rito? Tatay, ano ba yan? Tito, tita, hayaan ninyong magtimpla ako ng tsaa. Siya. Laozang, ngayon, kaming dalawa ni Mayan ay narinig kay Fang Hao sa palengke na pakakasalan niya si Yuan Yuan sa loob ng 3 araw. Iyon lang ba? Tama. Ano ngayon? Hindi, Laozang. Sina Yuan Yuan at Xiao Fei ay magkasamang lumaki mula pagkabata. Bukod pa roon, 2 taon na ang nakalipas, nagkasundo ang dalawa nating pamilya sa kanilang engagement. Ikaw, Tama na, Yu. Anong ibig mong sabihin? Pupunta ka sa bahay ko para akusahan ako? ako, Tatanungin kita, yang anak mong lalaki, pagkalabas sa bilangguan, ay isang kriminal na may rekord. Paano ko hahayaang pakasalan ni Yuan Yuan ang isang dating bilanggo? Tatay, tigilan mo na. Tito, tita, uminom kayo ng tsaa. Yuan. Alam ni Tita Mayan, ikaw at si Xiao Fei ay perpektong magkapareha mula pagkabata. Si Old Zhang ang nagpilit sa iyo na pakasalan si Fang Hao, hindi ba? Matigas ang ulo mong babae. Bakit ang tigas ng ulo mo? Ano ba ang kulang kay Haozi kumpara kay walang kwentang si Yu Fei? Wala akong pakialam. Si Yu Fei lang ang papakasalan ko. Ikaw, Zhang Yuan Yuan. Sabihin ko sa iyo, ang mga magulang ni Yu Fei ay nasa ilalim pa rin ng aking kontrol sa palengke. Ano? Gusto mo bang palayasin sila? Nagtitiwala ako kina Tito Yu at Tita Mayan. Kahit umalis sila sa iyong palengke, makakahanap sila ng trabaho. Paano kung sabihin ko sa iyo, ang pinsan ko ay nasa parehong bilangguan kasama si Yu Fei? Anong sinabi mo? Kung tumanggi kang pakasalan ako, ipapagawa ko sa pinsan ko sa bilangguan na alagaan ng mabuti si Yu Fei. Sa oras na iyon, kung mawalan siya ng braso o binti, huwag mo akong sisihin. Tigilan mo yan. Huwag mong galawin si Yu Fei. Pakakasalan kita. O, nalutas na ang problema. Zhang Yuan. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo ngayon. Tiyo, Tia, talagang pakakasalan ko si Fang Hao. ano? Yuan, alam naming may dahilan ka. Wala kaming silbi. sige, kayong dalawang mabahong tindero ng isda, lumabas kayo, ngayon din. Tay, Yuan, makinig kang mabuti sa akin. Magiging asawa ka na ni Fang Hao. Wala kang kakaibang iisipin. Kung hindi lang si Fang Hao, kundi pati ako ay hindi ka titigilan. Kayo dalawa, huwag na kayong pumunta sa bahay namin para makita si Yuan. Umalis na kayo, lakad. Lumabas. Huwag na kayong pumunta sa bahay namin para makita si Yuan. Matandang hayop ka. Kuya Yu, ano ang gagawin natin? Kasalanan ko ito. Wala akong silbi bilang ama. Binigo ko si Xiao Fei. Pati ang manugang niya ay napunta sa iba. Malapit na ang oras. Dapat na tayong lumabas. Sino yan? Ako ito. Ano? Ayaw mong lumabas? Gusto ko talagang lumabas, Ninong. Pinapangarap ko ito. Miss na miss ko na. Oy, bakit hindi ka curious tungkol sa pagkakakilanlan ko? Ninong. Magkasama tayo araw at gabi mahigit 1 taon. Kung gusto mo akong sabihan, sasabihin mo sa akin. Kung ayaw mo, walang saysay ang manghula. Naiintindihan mo talaga ako, bata. Narinig mo na ba ang Zhao Corporation? Ninong, hindi mo sasabihin sa akin na ang CEO ng Zhao Corporation, ang pinakamayamang tao, ikaw. Ako ito. Ninong, tumigil ka sa pagbibiro. Kung ikaw ang pinakamayamang tao, bakit ka narito? Dahil sa loob ng kumpanya, may nagtangkang manloko sa akin. Sumabay ako at sadyang pinakulong ko ang sarili ko. Gusto ko lang makita kung sino talaga ang utak.
Nitong nakaraang taon, ang alam ko lang ay na ang lahat sa bilangguan ay takot makipag-away sa iyo, Ninong, hindi ko naisip na mayroon kang ganyan kalakas na pagkakakilanlan. Ano ang iniisip mo? Wala. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Wala na akong itinatago. Nitong nakaraang taon, bukod sa pag-aaral mo ng mga libro sa pananalapi, grabe ang pag-eehersisyo ko. Dahil ang iyong ninong ay nag-aalala na kapag lumabas ka, malalagay ka sa panganib. Anong panganib ang maaari kong mapaharap? Ano ito? Ito ay isang token. Sa pamamagitan nito, sa Zhao Group, kahit anong sabihin mo o gawin mo, para bang ako ang naguutos. Walang sino man ang maglalakas loob na sumuway sa iyo. Hindi ka naman. Iniisip na isama ako sa Zhao Group, di ba? Seryoso. Kung hindi, bakit ko pa ginugol ang buong taon na ito sa pagsasanay sa iyo? Pagkatapos mong lumabas, ang iyong pagkakakilanlan ay magiging ang presidente ng Zhao Group. Talaga? At saka, ito ang contact info ng aking anak na babae. Kahit anong kailangan mo, tanungin mo lang siya. Gagawin niya ang kanyang makakaya para tulungan ka. Uy, Ninong, hindi mo naman iniisip na ipagawa sa akin ang mangakit sa taong nasa likod ng mga eksena, di ba? Tama. Ngunit kailangan mong maging maingat. Siya nga pala. Malapit ka nang lumaya sa bilangguan. Ang iyong ninong ay naghanda ng ilang regalo para sa iyo. Inilipat ko na ang Red Romance Club, Star Hong Entertainment, at ang buong equity ng Jaya Real Estate, lahat sa iyo. Hindi, Ninong, sobra naman iyan, hindi ko karapat-dapat. Tanggapin mo lang kapag sinabi ko. Ang paggawa ng mga bagay para sa iyong ninong ay nangangahulugang isa sa panganib mo ang iyong buhay. Bukod pa riyan, ikaw ay akin, ni Zhao Jingguo, inaanak. Ang mga bagay na ito dapat ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang bilyon, di ba? Salamat, Ninong. Tama yan. Kain na tayo. Kaya, kailan ba talaga ako makakalabas? Sa loob ng 3 araw, Sa loob ng 3 araw? Sa ilang araw? Sa loob ng 3 araw? Lao Yu? Kung hindi, dapat siguro tayo pumunta pa rin. Kahit ano pa man, Yuan ay isang taong pinanood nating lumaki. Maaari naman tayong pumunta at magbigay ng regalo. Nanay, tatay, bumalik na ako. Xiaofei, bakit ka maagang bumalik? Maganda ang ginawa ko sa loob, kaya pinalaya ako ng maaga. Anong problema mo? Mukha kang sobrang sama ng loob. Wala. Tatay mo at ako ay sobrang masaya. Oh, Tatay, Ha? sino ang ikakasal ngayon? sino ang ikakasal? Walang ikakasal. Nakita ko ang isang kotse ng kasal sa may pasukan ng baryo. Nakahawak ka pa rin ng imbitasyon sa kamay mo. Hindi ako. Hindi. Hey, anong nangyayari? Xiaofei, binigo ka ni nanay at tatay. Hindi namin naalagaan si Yuan. Hindi ako naniniwala na ito ang desisyon ni Yuan. Tatanungin ko siya. Hoy, Xiaofei. Kakalaya mo lang sa bilangguan. Huwag kang magdulot ng gulo. Alam mo, si Fang Hao ay hindi basta-basta fine person. Tay, mali ka. Ang iyong anak ngayon ay mas mahirap asarin. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa kasal ni Hauzi ngayon. Kumain at uminom ng busog ngayon. Magaling! Binabati kita, Hauzi. Nakuha mo ang pinakamagandang babae sa baryo. Oy, Kung ako ang tatanungin, sina Yuan at Hauzi ay perpektong magkapareha. Alam ng lahat sa ating baryo. Si Hauzi ang pinakamaaasahan. kung ako ang tatanungin, ang mga kabataan sa ating baryo dapat matuto kay Hauzi. Huwag mapariwara tulad ng talunan sa pamilya Yu na napunta sa bilangguan. Nagbibiro kayo, mga nakatatanda. Kung may anumang mangyari, makaasa kayo sa akin, si Hauzi. Lumapit lang kayo sa akin. Magaling! Salamat. Darating. Pasensya na sa paghihintay ninyo. Salamat, mahal na mga kaibigan at pamilya. Magsisimula na ang seremonya ng kasal. Kakaiba yan. Ang MC ay nasa entablado na. Bakit hindi pa lumalabas ang nobya? Well, ang nobya ay malamang mahiyain. Paano kung magsimula muna kayong uminom? Puntahan ko siya. Magaling! Zhang Yuan. Nandito na ang lahat ng kamag-anak at kaibigan. Anong ginagawa mo sa akin? Ikaw ang kausap ko.
Makinig ka sa akin. Mula ngayon, babae ka ni Fang Hao. Kung iisipin mo pa rin ang talunan na si Yufei, hahanap ako ng tao ngayon din. Para baliin ang mga binti ng talunan na si Yufei. Hindi mo to magagawa. Mahal, wag mo akong pag-ulit-ulitin. Lumabas ka sa akin ngayon din. Halika, uminom ka. Mga kababayan, pasensya na at nalate ako. Lalabas na ang nobya. Bilisan na ang seremonya. MS, Zhang Yuan. Kukunin mo ba si Mr. Fang bilang asawa mo? Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya! Ate, sabihin mo na oo. Kung hindi, magagalit si Hao. Tingnan mo siya. Nagpapakamataas. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Maraming tao sa paligid. Huwag mo akong ipahiya. Kung hindi ka mag-aayos, hindi rin makakaligtas si Yufei. Tama si Hao. Huwag kang magpasaway, ate. Oo, bakit ka nag-arte? Ako. Ayaw niya. Sino yan? Hindi ba yan ang anak ng pamilya Yu? Hindi ba dapat ilang taon siyang nakakulong? Paano siya nakalabas ng maaga? Itong si Yufei, malakas ang dating niya. Makikipag-away ba siya kay Fang Hao? Uy, kung si Yufei yan, bakit hindi ka na lang sa kulungan? Pumunta ka rito para mapatay? Isang talunan na katulad mo, makikipag-agawan ka pa sa babae sa amo namin? Yuan. Yufei. Paano ka nakalabas ng maaga? Yuan, okay ka lang? Okay lang ako. Huda, alamin mo ang pwesto mo. Kahit lumitaw ang talunang ito, wala kang pakialam. Babae kita. Hindi inaasahan na isang talunang gaya mo ay makalabas ng maaga mula sa kulungan. Fang Hao, lahat ng ginawa mo kay Yuan, babayaran kita ng doble. Talunang gaya mo, kaya kitang durugin sa ilalim ng aking paa. Gusto mo ng ganti? Haha, nakakatawa iyan. Sana matawa ka pa mamaya. Ikaw, dating bilanggo, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ngayon ay mahalagang araw ni Yuan. Pumunta ka para magdulot ng gulo? Sinadya mo ito, hindi ba? Tito Zhang, tingnan mo, pumapayag ba si Yuan? Si Yuan ay isang may sapat na gulang. Alam niya sa kanyang puso kung ano ang gusto niya. Hindi mo kailangang makialam. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Yufei, mas mabuti pang umalis ka na rito ngayon. Fang Hao, mas mabuti mong tandaan ang sinabi mo ngayon. Talunang gaya mo gusto maging bayani? Hindi ba sinabi mong gusto mo akong saktan? Halika, dito mismo. Sige, subukan mo. Naghahanap ka ng gulo. Ikaw, walang kwentang basura. Gagambalain ko ang babae mo at puputulin ang daloy ng pera mo. Itataboy ko rin ang mga magulang mo palabas ng palengke. Gawin silang walang tirahan. Hao, Gusto mo yan? Ang lakas ng batang ito. Fang Hao, sinabi ko sa'yo, lahat ng ginawa mo kay Yuan, babayaran ko ng doble. Yufei, huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Yufei, kakalabas mo lang. Huwag kang bumalik dahil magkakagulo ka. Ayos lang, Yuan. Yufei, mukhang marami kang training ngayong taon, no? Hindi ako takot sabihin sa'yo. Malapit nang dumating ang pinsan kong si Fang Dalong. Patay ka. Teka, sino raw ang pinsan mo? Fang Dalong, pamilyar ba? Ha? Fei, Si Fang Dalong ang pinsan mo? tingnan ko kung sino ang mayabang. Naglakas loob kang manggulo sa kasal ng pinsan ko, Duay? Talunan. Tapos ka na ngayon. Fang Dalong. Halika dito. Wait, Fei, anong ginagawa mo dito, Fei? Pinsan, ano pang hinihintay mo? Siya! Sampalin mo siya! Sasampalin ko siya. Ha? Siya! Sampalin mo siya! Sasampalin kita hanggang mamatay ka muna. Kuya, anong ginagawa mo? Wala lang. Tumahimik ka. Haharapin kita mamaya. Pasensya na, Fei. Pinsan, mali yata ang tao mo. Wala siyang kapangyarihan. Walang koneksyon. Bakit ka natatakot sa kanya? Ako. Tumahimik ka. Si Fei ang amo ko. Wala kang karapatang utusan ako. Pinsan, Fang Hao, tingnan mo ang ginawa mo kay Yuan, at binantaan mo ako gamit ang mga magulang ko. Sinabi ko sa'yo, babayaran mo ako ng doble. Fang Dalong, Ay, Fei?
Si Fang Hao ay pinsan mo, di ba? Ikaw na ang bahala. Fei, ito. Anong problema? Oo, pagmamahalang magkapatid. Kung ganoon, baliin mo ang mga binti niya para sa kanya. Fei, siguradong nagbibiro ka lang. Mukha ba akong nagbibiro? Kuya, Kunin mo. pinsan. Ako, pinsan. Sarili mo ang may kasalanan. Hindi ka nag-iingat. Nanggulo ka sa mga maling tao. Xiao Fei, Xiao Fei, Yuan, tara na. Umuwi na tayo. Xiao Fei, ikaw. mag-uusap tayo pag uwi. Sige, umalis na. Yuan. Sasama ka ba sa dating preso ngayon? Wag mo na akong tawaging tatay. Mula ngayon, hindi na tayo mag-ama. Xiao Fei, Hoy, talaga bang binili mo itong bahay? wa. Saan mo nakuha ang perang iyan? Hoy, Xiao Fei, nagka-problema ka ba sa bilangguan? Oh, Tay, huwag kang mag-alala. Tara, maupo ka. Habang nasa bilangguan ako, may nag-alaga sa akin ng mabuti. Kinilala ko siya bilang ninong ko. Inilagay niya ako sa pamamahala ng kanyang kumpanya. Ang kumpanyang iyon ay ang Zhao Group. Ibig mong sabihin ang pinakamayamang tao? Ang Zhao Group? Oo, iyon. Binigyan din niya ako ng ilang kumpanya. Talagang swerte ka sa kanya. Kailangan mo siyang suklian ng mabuti. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Yuan, ang bahay na ito ang magiging tahanan ng kasal natin. Ano sa tingin mo? Kuya Yufei, ang bait mo sa akin. Pero, nag-aalala ako. Tungkol saan? Tungkol kay Fang Hao, hindi niya ito pakakawalan. At yung tito at tita mo, nagtitinda pa rin ng isda sa palengke. Hoy, Yuan, huwag kang mag-alala sa amin. Matagal na naming gustong ihinto ang pagtitinda ng isda. Oo, Yuan. Ang tito mo at ako, ang pinag-aalalang namin ngayon ay kayong dalawa. Sa palagay ko, dapat munang umiwas kayo saglit. Tito, tita, Tay, nanay, Yuan, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, hindi na kayo kailangang matakot kay Fang Hao. Xiao Fei, si Fang Hao ay maraming kapangyarihan at koneksyon. Mas mabuting mag-ingat ka. Alam na ni Fang Hao kung sino ako. Hindi siya maglalakas loob na galawin ako. Yufei. Nagdulot ako sa'yo ng problema. Wala yon. Kasalanan ko talaga ito. Kung hindi ako napagbintangan at napabilanggo, hindi ka sana napilitan ni Fang Hao. Akala ko hindi na kita makikita pa. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan siyang galawin ako. Ayos lang, tapos na lahat ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi na tayo maghihiwalay muli. Bibigyan kita ng magandang buhay. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Siyang nga pala. Nanay, Yuan. Bumili ako ng isang set ng damit para sa inyo. Eto, subukan ninyo. Masyadong magarbo ang damit na ito. Yufei, hindi ako sanay magsuot nito. Bagay na bagay sa'yo, talagang nababagay sa'yo. Magsasanay ka rin dito ng paunti-unti. Sikat nga raw itong lugar, gaya ng sabi nila. Marangya. Wow, ang daming tao. Sobrang marangya. Xiao Fei, bakit mo kami dinala dito? Oo, Xiao Fei. Ito ang pinakamahal na mall sa lungsod ng Jianghai. Narinig ko na kahit ordinaryong damit dito ay nagkakahalaga ng 10,000. Ito ay lugar para sa mayayaman. Hindi natin ito kayang bilhin. Nanay, tatay, makikita nyo mamaya. Tara, Yuan, sumama ka sa akin. Yufei? Ayos lang, tara na. Kumusta? Alin ang nakakuha ng atensyon mo? Bibilhin ko ito para sa iyo. Kalimutan mo na. Ang mahal ng relong ito. Hindi ako sanay na suotin ito. Okay lang yun, tatay. Relo lang naman. Ginoo, aling modelo ang gusto ninyo? Tatay, paano ito? Hindi. Tatay, Ha? gusto mo ito, di ba? Hindi. I-wrap mo ito para sa akin.
Okay, Xiaodu. Tulungan mo ang Ginoo na i-wrap ang relong ito. Tingnan natin doon. Ang singsing na ito. Subukan ng fiancé ko. 1,200,000. Faye, ang mahal naman. Ayos lang. Yuan. Pabayaan na ang singsing na ito. Kahit gusto mo ang mga bituin sa langit, hahanap ako ng paraan para makuha ang mga ito para sa iyo. Yufei, Yuan, anong ginagawa mo dito? Narinig ko. Hindi ba dapat pakasalan mo si Fang Hao? Bakit kasama mo na naman ang talunan na si Yufei? Magkasama kayo? Hindi maganda ang panlasa mo. Talagang pinili mo ang isang talunan. Nakakalabas lang ng bilangguan. Shuching, huwag mong sabihin yan tungkol kay Yufei. Yuan, inaalala lang kita. Ikaw, Bo. Hindi ko pinakasalan si Fang Hao. Si Yufei ang boyfriend ko. Kung patuloy kang magsasalita ng ganito, makikipag-away ako sa'yo. Si. Kalimutan na lang. Babawiin ko na lang. Isang preso nakakalabas lang ng kulungan, dinadala ang kanyang kasintahan sa ganitong lugar. Anong kahihiyan ito? Paano mo masasabi yan? Pakiimpake ito para sa akin. Opo, Ginoo. Sigurado ka ba sa singsing na ito? Kabuuan ay 1.2 milyon? Magbabayad ako gamit ang card. Yufei, ang 1.2 milyon ay talagang napakamahal. Huwag na nating bilhin. Okay lang, Yuan. Ito ang ating singsing sa kasal. Kailangan nating kumuha ng maganda. Eto po, Ginoo. Ito ang iyong card. Okay, At ang iyong singsing at relo. Alagaan mo sila. Isang singsing na brilyante na nagkakahalaga ng 1.2 milyon. Binili lang basta-basta. Itong dating bilanggo, kailan siya naging napakayaman? Yuan, saan nagtatrabaho si Yufei ngayon? Hindi mo kailangang malaman. Yufei, tara na. oo, tara na. Ang yabang naman. Miss, si Yufei na yon. Hindi lang siya pumunta sa mall ng grupo at nagwaldas sa pamimili. Pumunta rin siya sa opisina ng benta ng grupo at binili ang penthouse villa na yon sa lungsod ng Shanghai. Miss, sabi ng dating chairman, kapag nakalabas na siya, lahat ay susunod sa kanyang salita. Ito. Bastardo. Yung lalaki ang unang bagay paglabas ng kulungan, hindi man lang ako kinontak. Sige, pero nagwaldas siya at nagmamayabang. Gusto kong makita itong si Yufei. Kung ano talaga ang nakikita ng tatay ko sa kanya, tara na. Xiao Fei, ang dami mong ginastos ngayon, ha? Tatay, marami ng pera ang anak mo ngayon. Isang singsing pangkasal lang, hindi na kailangan mag-alala tungkol dyan. Xiao Fei, kahit na marami tayong pera ngayon, ang tradisyon ng pamilya Yu ng kasipagan at pagtitipid hindi dapat itapon. Yufei, ang singsing na ito ay sobrang mahal para sa kasal natin. Hindi natin kailangan ng ganyang kamahal na singsing. Nanay, tatay, Yuan nagtatrabaho ako para sa ninong ko. Kung masyado akong mukhang hampas lupa, mahihiya siya. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Sabihin mo na lang, anong nangyayari? Xiaofei, yung bahay na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, pinili mo lang ng ganoon? Saan mo nakuha ang napakaraming pera? Tama, Yufei. Alam ko, gusto mong si Tito, Tita, at ako ay mamuhay ng maayos. Pero ang perang ito ay hindi alam ang pinagmulan. Hindi natin pwedeng gastusin ng walang ingat. Tama, masyadong maganda para maging totoo. Isang malaking amo, hinahayaan ka lang gumastos ng ganoon kalaki? Hindi ba siya hihiling sa iyo na gumawa ng ilegal? Hindi ba? Nanay, wala akong ginawang ilegal. Nasa bilangguan ako nag-aaral ng pananalapi ng mahigit 1 taon, nangangalakal ng futures para sa aking ninong, kumita ako ng maraming pera. Ito ay bahagi lamang. Ang galing. Nanay, huwag kang mag-alala. Pinahahalagahan nila ang iyong anak dahil sa kanyang talento. Kung wala akong silbi, mag-aabala ba sila na maglagay ng labis na pagsisikap sa paghubog sa akin? Naniniwala ako diyan. Ang aking anak ay palaging isang nangungunang estudyante. Manong, pwedeng umupo dito? Sa wakas, nandito ka na. Ano ang gusto mo? Wala. Nakita naming may pera ka. Gusto lang naming manghiram ng konti sa'yo. Anong kinalaman mo sa pera namin? Mga buwaya kayo. Matandang babae, bantayan mo ang iyong bibig. O kaya, hindi ako magiging magalang. Ikaw.
Okay lang, okay lang. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhod ka. Yumuko at humingi ng tawad sa aking ina. Tama ba ang narinig ko? Gusto kanyang lumuhod at yumuko sa kanya. Teka lang, seryosohin kita. Kung hindi ka tumakbo, matapang ka. Hindi ba yan ang mga kotse ng Zhao Group? Hindi mo ba siya babatiin? Kumusta, Pangulo Yu? Ano? Ikaw ang CEO ng Zhao Group? Ginoo, Hindi ba humihingi ka lang ng pera sa akin? Sabihin mo ang presyo. Ibibigay ko sa iyo. boss? Nagbibiro lang ako sa iyo. Oh, biro. Oo, biro. Sino ang nagsabi na tuturuan nila ako ng leksyon? Ako. Walang ingat at mayabang ako. Maliit na tao ako. Hindi ko nakilala ang tunay na master. Ito, Ginoo. Ito lang ang lahat ng meron ako. Lahat ng pag-aari ko. Ginoo. Ituring mong parangal sa iyo. Ikaw, huwag mo akong patayin. Umalis ka. Tara na. Nanay, tatay, wala yan. Kasama namin siya. Sino ang kasama mo? Magsalita ka. Bakit hindi mo ako agad hinanap paglabas mo? Bakit ako ang unang hahanap sa iyo? Yufei, ikaw. Sino ang pumayag sa iyo na magsalita ng ganyan sa aking binibini? Mag-ingat. Tigil. Mukhang mali ang pagkakilala ko sa iyo dati. Ikaw, Pilyo, may galaw ka. Tinrain ako ng chairman ng maayos. Halika rito. Sabihin mo na, bakit hindi mo ako hinanap paglabas mo ng kulungan? At nagwaldas ka. Alam mo ba na sa Zhao Group, ilan ang nakatingin sa iyo? Kung may makakuha ng dumi sa iyo, Mahal kong Miss Zhao, kung hindi ako nagwaldas, sila ba ay kumagat? ginawa mo iyon ng sadya. Dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Hilahin ang mahabang linya para hulihin ang malaking isda. Ito ang oras na kailangan mong makipag-away sa akin at umalis ng galit, sa ganoon, ang mga chismis tungkol sa ating alitan ay kakalat. Ang babaeng ito, sinampal niya ako ng sadya. Ano ang tinitingnan mo? Mali ang pagkakaintindi ng tatay ko sa iyo. Ang isang katulad mo ay hindi karapat-dapat maging GM ng Zhao Group. Humph, ikaw, maliit na pilyo. Dahil hiniling mo ito, hindi ko sasayangin ang sampal na ito. Miss Zhao, sabi ng chairman pagkatapos kong lumabas, ako ang namamahala sa buong Zhao Group. Kahit anong gawin ko, may kinalaman ba iyon sa'yo? Yufei, paano mo nagawa iyon? Miss Zhao, tapos ka na bang sumampal sa akin? Lalo kitang sinasampal ng malakas, mas maniniwala sila. Nalubusan tayong nagkahiwalay, di ba? Hindi ko makakalimutan ang sampal na ito. Ikaw, maliit na. Bakit ang liit ng bagay? Tara na. Nakagat na ng isda. Yufei, sino siya? Siya, anak ng ninong ko. Ang panganay na anak ng Zhao Group. Zhao Jie. Mukha siyang galit na galit ka. Paano mo siya pinaalis? Siya lang ay, isang spoiled na mayamang babae. Kalimutan mo na siya. Xiaofei, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mama at papa. Uuwi na tayo. May makikipag-ugnayan sa akin agad. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito. Sino kaya? Qiaofei? Sino-sino ang mga taong iyon kanina? Wala yon, mama at papa. Tungkol sa gabing ito, ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Ngayong gabi, mayroon pa akong mga dapat asikasuhin. Papasundo ko kayo sa inyo mamaya. Xiaofei, Si, hayaan mo siyang asikasuhin ang kanyang negosyo. Huwag mo na kaming ihatid. Sasakay na lang kami ng taxi pa uwi. Ang mama mo at ako ay maghihintay sa iyo sa bahay. Okay, Tara na. Yufei, kailangan mong mag-ingat. huwag kang mag-alala. Walang makakasakit sa akin. Hintayin mo akong bumalik. Si, Hoy, Kuya Long, nahanap namin siya. Hoy, Yufei, ang bagong presidente ng Zhao Group, gusto kong pag-usapan ng isang partnership sa iyo. hindi interesado. Akala mo ba ang ama at anak na Zhao ay ituturing kang isa sa kanila? Isa ka lang piyon sa laro nila? Ano ang gusto mo?
makipagtulungan ka sa akin. Ano ang makukuha ko sa pakikipagtulungan sa iyo? 40% ng shares ng Zhao Group. Si. Naghanda ako ng suit para sa iyo. Hindi na kailangan. Pupunta ka sa auction na ganyan ang suot? Ano? Sino ang nagsabing kailangan mong magbihis para sa auction? Siya nga pala. Ang may-ari ng numerong iyon, nahanap mo ba kung sino? Wala talagang clue. Napakaingat nila. Wala ni isang clue. Hoy, tingnan mo. Hindi ba iyan si Yufei? Ang talunan? May daan siya papuntang langit, pero hindi niya dadaan at pumapasok sa pintuan ng impyerno. Yufei, ang nangungunang auction house sa Jiangnan, kahit isang bilanggo na tulad mo ay makakapasok. Fang Hao, anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo, kaya mo bang paghiwalayin ako at ang pinsan ko? Ang kakayahan mo ay hindi pa sapat. Inimbita si Fang Hao. Pero ikaw, ang dating preso, sinusubukan mo bang pumasok ng palihim at manggulo? Wala akong oras para sayangin sa inyong dalawang talunan. Layas. Yufei, ikaw. Sige, simula ngayon, magiging mapagkakatiwalaang tao ako ni Shen Mo. Sa babaeng ito, kaya ka ba niyang protektahan? General, ang anak kong babae, sobra ko siyang na-spoil. Kung lalabas ka at hindi ka niya susundin, pwede kang pumunta kay Shen Mo. Shen Mo? Chairman ng Hongyun Group. Chairman, isang pawn lang na itinatago ko sa anino. Mukhang hindi masyadong matalas ang paghusga ni Shen Mo. Anong sinabi mo? Kahit isang hamak na tulad mo ay mapapansin niya, anong klaseng paningin mayroon siya? Siye. Nasaktan si Mr. Shen. Mula ngayon ang buong lungsod ng Jianghai ay walang lugar para sa iyo. Umalis ka. Umalis ka sa daan. Isa siya sa mga tauhan ni Moshen. Hindi basta-basta si Moshen, kailangan mong mag-ingat. Mukhang hindi rin alam ni Zhao Jie. Si Moshen ay tauhan ng padrino. Wala yan, haharapin natin yan pagdating. Yufei, tumigil ka diyan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating. Sa lalong madaling panahon, isang napakahalagang tao ay dadalo sa auction ngayong gabi. Abangan ito, may kwento ang susunod na item na ito. Kapag hinugot ang espadang ito, umuungal ito na parang dragon. Ito ay talagang isang pambihira at kahanga-hangang espada. Simulang tawad, 10 milyon, walang itaas na limitasyon. 15 milyon. Kuya Hao, narinig ko mahilig si Mr. Shen sa mga sinaunang espada. Kung makukuha natin itong espada at i-auction sa kanya, 50 milyon. 50 milyon. 100 milyon. Yufei, mayroon ka bang ganoong kalaking pera? Kung hindi ka masaya, pwede kang magpatuloy sa bidding. Ikaw? 130 milyon. 200 milyon. Yufei, baliw ka ba? Gumagastos ng 200 milyon sa isang basurang espada? Hindi ito basurang espada. Ito ang personal na espada ni Emperor Li Shimin. Wala ka bang alam? Kahit na totoo itong espada ni Li Shimin, mayroon ka bang ganoong kalaking pera? Wala. Pero ang Grupo Zhao ay may pera, tama? Talaga mo bang ginagawang ATM ang Grupo Zhao namin? Kung walang pain, paano ka makakahuli ng malaking isda? Tanga. Kung hindi kumagat ang isda, ikaw ang mananagot. Ano? 200 milyon? May mas mataas pa bang bid? 250 milyon. 300 milyon. Yufei, ang espadang ito ay para sana sa regalo kay Mr. Shen. Paano mo nagawang lampasan ang bid ko? Ano kay Mr. Shen? Desidido akong makuha ang espadang ito. Ikaw? Ang laki ng bibig mo. Yufei, narito si Mr. Shen. Patay ka na, Mr. Shen. Tanga. Ano ang sinabi mo? Ginoong Shen, alam kong gusto mo ng mga sinaunang espada. Plano kong manalo ng espadang ito sa subasta at ibigay sa iyo. Hindi ko inaasahan na ang walang kwentang lalaking ito ay mag-alok ng may masamang hangad laban sa akin. Kaya kasama mo si Binibining Zhao. Kaya pala, napakawalang ingat mo. Si Yufei ang bagong hinirang na punong tagapagpaganap ng aming Zhao Group, mas mabuting. Ingatan mo ang iyong sasabihin. Ganun ba? Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Paano nangyari iyon?
paano naging si Yu Fei ang tagapangulo ng Zhao Group? Tiyak na nagkakarelasyon ang dalawang iyon. Ang iyong reputasyon ay nauna sa iyo. Mas mahusay na makilala ka kaysa marinig tungkol sa iyo. Ang Hongyun Group at Zhao Group ay magkakasosyo. Inaasahan ko ang iyong suporta, Ginoong Yu, sa hinaharap. Napakabait mo, Ginoong Shen. Ginoong Shen, ganyan siyang magsalita ng masama sa iyo. Paano mo naman? Tumahimik ka. Ang punong tagapagpaganap ng Zhao Group ay hindi isang taong maaari mong siraan. Opo, Ginoo. Ginoong Shen, Pinsan, may magandang balita ako para sa iyo. Kinidnap ko ang mga magulang ni Yu Fei at si Zhang Yuanyuan. Shen, ako. Pinsan, nakikinig ka pa ba? Hinahanap mo yan! Sino ka? Pangdalong, sinasabi ko sa iyo, kung masaktan ang kahit isang hibla ng buhok nila, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Yu Fei, sa tingin mo gaano ka katagal mananatili sa tuktok? Sasabihin ko sa iyo, hindi magtatagal bago mo mawala ang posisyon mo bilang CEO ng Zhao Group. Hindi mo ito mapapanatili. Pangdalong, Kung gusto mong iligtas ang mga magulang mo at ang babae mo, pumunta ka ng mag-isa. Yu. Yu. Wala akong alam dito, Yu. Talagang wala akong alam. Hindi ko kasalanan yan. Yu. sinasabi ko sa iyo. Ang tatay ko, nanay ko, at si Yuanyuan, kung may mangyari sa kanino man sa kanila, alam mo ang mga kahihinatnan. Shen. Lumayas ka! Yufei, huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang lahat ng mapagkukunan ng Zhao Group upang mahanap ang mga magulang mo. Yu, huwag kang masyadong mag-alala. Magpapadala din ako ng mga tao upang hanapin ang buong lungsod. Si Fang Dalong ay dapat na inudyo ka ng isang tao upang gawin ito. Gagawin kitang pagsisihan na ipinanganak ka sa mundong ito. Ginoo, tapos na. Oh. Kavili-vili. Talagang kawili-wili. Mukhang hindi na magtatagal. Ang Zhao Group ay magiging iyo. Zhao Jingguo, wala kang respeto sa akin. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagkuha ng imperyong itinayo mo at itago ito para sa sarili ko. Ha. Magandang araw, sino ito? Oh, si Mr. Yu ba iyan? Ito si Chen Kai mula sa Zhao Group. Alam kong malapit ka ng pumalit sa posisyon, kaya naghanda ako ng welcome dinner para sa iyo. Busi ako. Sino iyan? Pamilyar ang boses na iyan. Sabi niya, Chen Kai ang pangalan niya. Chen Kai. Siya ang pangalawang pinuno sa Zhao Group. Ang kanyang salita ay halos kasing bigat ng kay tatay. Maging ang ilan sa mga matatanda, hindi man lang nakikinig sa akin, siya lang ang pinakikinggan nila. Oh, Mr. Yu, huwag kang magbaba agad ng tawag. Ang hapunan bukas, inanyayahan ko ang lahat ng matataas na opisyal ng grupo. Kung hindi ka darating, hindi maganda ang magiging hitsura. Nakuha ko. Darating ako. Itaas. Sige, labas na ako. Anong problema, Long? May masamang kutob ako dito. May mali. Matanda, huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Sa ngayon, hinihintay ko ang iyong walang kwentang anak na si Yufei. Ipapanood ko sa iyo ng sarili mong mga mata. Kung paano ko siya pahihirapan. Huwag kang maglakas loob. Ang anak ko ang CEO ng Zhao Group. Siya ang CEO ng Zhao Group ngayon, pero hindi magtatagal. Xiaofei. Yufei, ikaw walang kwentang tao. Magaling ka naman pala. Bilis mong mahanap ang lugar na ito. Sabihin mo na. Paano mo gustong mamatay? Ano? Tama ba ang narinig ko? Nasa kamay ko na silang lahat. At tinatanong mo kung paano ko gustong mamatay? Xiaofei, huwag mo kaming alalahanin. Umalis ka na dito. Bilisan mo, umalis na. Yufei, takbo. Binigyan ba kita ng permiso para magsalita? Fang Dalong. Sinabi ko sa'yo, kung mangahas kang hawakan, kahit isang buhok sa kanilang mga ulo, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tara, halika dito. Kung pumunta ka, papatayin ko sila. Isang lansangang thug lang ang nagmamayabang dito. Hindi mo naman talaga iniisip na mapoprotektahan ka ni Chen Kai, di ba? Paano mo kilala si Amo Chen? Nagbo-blowball ka lang. Pinsan, tigilan mo na.
Pinsan, Pinsan, tumigil ka! Tigil! Kung hindi, papatayin talaga nila tayo. Kahit si Mr. Shen mula sa Hongyun Group ay isa sa kanila. hoy! Lumayo ka! Sinusubukan mo ba ako? Mas mabilis ka ba o ang kutsilyo ko? Pangdalong, pinapayuhan kita na huwag kang pumunta sa maling landas pa. Kung magpapatuloy ka pa, walang magliligtas sa iyo. Tumahimik. Ikaw, pinsan, baliw ka! Blib! Yu Fei, hindi ba dapat ikaw ang matapang? Kung gusto mong pakawalan ko sila, sige. Pirmahan mo ito. Pirmahan. Pipirma ako. Pipirma ako. Yu Fei, mula ngayon, ang Zhao Group, hindi ka na ang namamahala. Ah, ha ha ha. Binigyan kita ng pagkakataon. Yufei, Huwag kang matakot, Yuan, tapos na. Mukhang ang paghuhusga ni Ji Jiao ay kasing talas ng dati. Masasabi ko ang binatang Ji. Yu ay hindi pangkaraniwang tao. huwag mo siyang labis na pahalagahan. Bukas, ang bitag na inihanda ni Chen Kai kung makakalabas ba siyang buhay ay hindi tiyak. Miss Jiao, sa tingin ko dapat kang magkaroon ng higit na tiwala kay binatang Ji. Yu higit na kumpiyansa. Ji Yu, ikaw, ang iyong mga magulang, at si Miss Jiao, mauna nang magpahinga. Iwanan na sa amin ang mga bagay dito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mawawala sila sa mundong ito ganap. Sige, aabalahin na lang kita. Salamat sa iyong pagsisikap. Dakpin sila. Nanay, tatay, Yuan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Protektahan ko kayong lahat. Xiao Fei, tara na. Hayaan natin silang dalawa. Xiao Fei, ayos lang kami ng nanay mo. Siguraduhin mong aliwin si Yuan. Yuan. Yufei, Yuan, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana dinukot. huwag mong sabihin yan, Yufei. Hindi kita sinisi. Ako ang walang silbi. Naging pabigat ako sa'yo. Yuan, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Pagkatapos ng hapunan bukas ng gabi, ako na ang bahala sa lahat. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Yufei, hindi ako sumama sa'yo para sa marangyang buhay. Gusto ko lang laging kasama ka. Ay, mukhang dumating ako sa masamang oras. Saoji, sana may importante kang sasabihin. Hindi madali si Chen Kai. Bukas na handaan, may plano ka na ba? Wala. Pumunta ka rito sa gabi para lang sabihin ito. Ano pa? Baka pahirapan ka niya sa hapunan bukas. Tama na. May plano na ako. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala, Miss Jiao. Gumagabi na. Miss Jiao, dapat kang magpahinga. Yufei, ikaw. Yufei, ikaw na walang utang na loob. Nagpunta ako para alagaan ka, at ganito ang trato mo sa akin. Huwag ka nang pumunta rito. Narinig mo ba? Bastos. Kalimutan mo na. Bukas, ikaw na ang humarap kay Chen Kai. Hindi. Si Yufei ay kinatawan ni Itay. Kahit puno siya ng masasamang iniisip, kailangan kong sumama sa kanya sa handaan bukas. Kung hindi, tiyak na matatalo siya sa matandang tusong si Chen Kai. Yufei, sobra akong mapagbigay para hayaan ko na ito sa pagkakataong ito. Mr. Chen, ngayong wala na si President Zhao sa kumpanya, ikaw na ang haligi ng ating Zhao Group. Oh, Tama, narinig ko si President Zhao. Nagpadala ng bagong CEO. Hindi ba halata na gusto niyang bantayan si Mr. Chen? Hoy, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? May sariling plano si President Zhao.
Ang bagong CEO natin ay may natatanging kakayahan. Mr. Chen, huwag mo siyang takpan. Sa tingin ko, masyadong mayabang ang bagong CEO na ito. Hoy, pinapaghintay kami ng matagal. Eksakto. Kahit noong kumain tayo kasama si President Zhao, hindi niya tayo pinaghintay ng ganito. Oh, Siye, tama na. Si Presidente Yu ay bata pa, ngunit siya ay hindi lang ang bagong presidente ng Zhao Group, kundi pati na rin ang pinuno ng pamilya Zhao na personal na pinili ni Presidente Zhao. Lahat, simula ngayon, mag-ingat sa inyong mga salita. Presidente Sheng, nasabi ko na ang aking punto. Wala akong pakialam sa kahit anong bagong presidente. Hindi ko siya kinikilala. Ikaw lang ang kinikilala ko. Tama. Tama yan. Ikaw lang ang kinikilala namin. Sige, sige. Tara. Oh, Hoy, ang saya naman ng usapan nyo. Ikaw si Yufei, di ba? Pinapahintay mo kaming mga matagal ng empleyado. Maghintay ng ganito katagal. Wala ka bang hiya? ikaw ay, Ang punong opisyal ng pananalapi ng Zhao Group, Lee. sige, hindi na kailangang magpakilala. Ikaw? Nagtataka ako kung sino iyon. Pagkatapos ng lahat ng usapan, direktor lang. Presidente Yu, medyo naging masyado kang mahigpit, di ba? Ako kakalabas lang ng bilangguan, madalas akong maging marahas. Kung may nagawa akong mali, pakiintindi na lang. Medyo dumudugo ka. Magpabenda ka niyan, ako na ang bahala sa gastusin medikal. Ikaw. Yu, sinusubukan mo bang takutin ang lahat? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, talagang hindi kailangan yan. Lahat ng tao dito ngayon ay ang mga dating empleyado na nagtayo ng kumpanyang ito kasama si Presidente Zhao sa paggawa nito. Hindi ka ba natatakot na mabigo ang lahat? Tama. Bata ka lang? Ano ang karapatan mo para utusan kami? Bata, ikaw, sa harap naming lahat, nasaktan si Presidente Lee. Tiyak na. Iuulat namin ito sa enforcement team. Pagkatapos ay mahigpit kang parurusahan ng team. Mga tiyo, hindi iyon ang intensyon ni Yufei. Xiao Ji, ang tatay mo at ako ay magkaibigan sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong ang tatay mo ay hindi gustong makita tayong inaapi ng isang tagalabas. Tiyo, Gi, Chen, may mga tagubilin ka ba para sa akin? Yu, may payo ka ba? Pakiramdam ko, G, Chen. Nakaupo ka sa maling upuan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko lubos maintindihan. Ang Zhao Corporation ba ay palaging ganito kagulo? Kailan pa ang pangalawang pwesto? Umupo sa upuan ng pinuno? Yufei, tigilan mo ang pagsasabi ng kalokohan. Huwag mong isipin na dahil lang pinapaboran ka ni Presidente Zhao, ay kaya mo na. Ikaw, Anong ginagawa mo? Mas komportable ang upuan na ito. Yufei, huwag mong isipin na dahil lang nasa likuran ka ni Ji Zhao, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Ngayon, hindi ako takot sabihin sa iyo, bilang bagong CEO, wala sa mga senior executive dito ang kumikilala sa iyo. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Ji Zhao ang nagdala sa iyo sa kumpanya, hindi ba? Tama ba? Anong ibig mong sabihin? Ji, Zhao hindi maiisip na pagkatapos ng ilang taong pag-aalaga. Nag-alaga siya ng lobo na nakadamit tupa. Pinlano mo siya, ipinakulong mo siya, at sinubukan mong ubusin ang mga ari-arian ng Zhao Group. Ikaw yon, hindi ba? Vice Presidente Chen Kai. Chen Kai, ikaw ba talaga ang nagpakulong sa tatay ko? Siya. Nagsasalita siya ng kalokohan. Pinaparatangan mo ako. May ebidensya ka ba? Gusto mo ng ebidensya? Siyempre meron. Isa-isa lang. Haha. Nakita nyo ba? Wala siyang kahit anong ebidensya. Ito ay tahasang paninirang puri. Paano mo nagawang siraan si Presidente Chen? Hinahanap mo to, mga guwardiya. Hilain siya palabas. Baliin ang mga binti niya. Alam ko na sasabihin mo yan. Ninong, kung hindi ka papasok ngayon, mabubugbog ako. Sino ito? Sino ang naglakas loob na humawak sa aking inaanak? Tatay, bakit ka bumalik? Ji Zhao. Ikaw, maliit na bastos. Gusto ko lang makita kung ano ang kaya mo. Bakit mo ako agad tinawag? Bigyan mo ako ng pahinga. Hayaan mo akong tapusin muna ito. Marami pa rin gagawin sa Zhao Group. Naghihintay sa akin pabalik. May punto ka.
Gigi? Zhao? Bakit maaga kang lumabas ng bilangguan? Nadismaya ka? Hoy! Ji Zhao. Huwag mong sabihin iyan. Siya nga pala, Ji Zhao. Huwag mong hayaang lokohin ka ng batang iyan. Ang aking katapatan sa iyo ay matibay na parang bato. Langit ang nakakaalam. Sa totoo lang, lumabas ako kahapon. Pero hulaan mo kung bakit nagtagal ako bago makarating dito? Bakit? Dahil pumunta ako sa ibang bansa. Tatay, ano ang ginagawa mo sa ibang bansa? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Chen Kai, palagi kitang nakikita bilang aking kahalili. Hindi ko akalain na bibiguin mo ako. Ji Zhao, ano ang sinasabi mo, Ji Zhao? Paano magtataksil si Vice Presidente Chen sa'yo? At ikaw, alam ko lahat tungkol sa inyong dalawa. Chen Kai, sobra kang nagmamataas sa sarili mo at minamaliit mo ako. Nakalap ko na lahat ng ebidensya ng iyong pakikipagsabuatan sa mga dayuhang puwersa upang kunin ang Zhao Group. Chen Kai, pinapayuhan kita na sumuko ka na. Sa totoo lang, bago ako dumating, sinabi ko na sa mga otoridad. Ang buong gusali ay napapaligiran na. Hahaha! Sumuko ako? Sana all! Mamatay ka! Xiao Fei, Yufei! Xiao Fei. Ninong, utang ko sa iyo na bayaran ko na lahat. Huwag ka nang magsalita. Teka, gising. Alagaan mo siya. Hulihin siya. Nung una, bala ko sana, dahil sa ating mga taon na magkasama, sa pinakamabuti, kumpiskahin ang iyong mga ari-arian at i-deport ka. Pero ngayon nasaktan mo si Xiao Fei, dapat kang magbayad. Haha! Zhao Jingguo, huwag mo akong bigyan ng mga palusot na magagaling. Sa mundo mo, ikaw lang ang nandyan. Wala kang pinatawad. Siguro. Paalisin mo siya. Zhao Jingguo. Zhao Jingguo. Tay, Yufei. Si Yufei, sobrang dumudugo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Dalhin siya sa pribadong ospital ng grupo natin. Sabihin sa mga doktor kung hindi nila mailigtas si Yufei. Alam nila ang kahihinatnan. Oo. Alam ko, marami sa inyo ay may malapit na ugnayan kay Chen Kai. Ngunit naniniwala rin ako na marami sa inyo ay walang alam. Maaari kong iligtas ang inyong mga buhay ngayon. Ngunit simula bukas, ayaw ko nang makita ang Zhao Group sa inyo. Yaong mga may hawak ng shares, ibalik ninyo lahat sa akin. Mr. Zhao, hindi mo ito magagawa. Ikaw. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Malinaw ba? Okay ka lang ba, Mr. Zhao? Okay lang ako. Kailangan kitang mag-asikaso ng paglilinis dito. Sandali lang, may magtutulong sa iyo para sa mga pahayag. Huwag kang mag-alala, Mr. Zhao. May ideya na kami sa nangyari. Bram, Xiao Fei, kailangan mong maging okay. Magaling. Talagang hindi ako nagkamali ng pinili. Sa loob lang ng 3 buwan, pinataas mo ng 3 beses ang performance ng grupo. Ang galing, at tinulungan mo rin ang grupo na pigilan ang pag-atake ng mga dayuhang pondo. Malaking ginhawa iyon sa akin. Xiao Jie, dapat matuto ka pa kay Xiao Fei. Xiao Fei, halos hindi nakaligtas ang grupo sa sakunang ito. Ikaw ang dapat purihin. Nagdesisyon na ako. Nabigyan ka ng 30% ng bahagi ng grupo. Padrino, hindi na kailangang pag-usapan iyan sa pagitan natin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makarating sa kinatatayuan ko ngayon. Baka ako'y maging alipin ng isang tao sa bilangguan. Yufei, may sarili kang paraan. Pero ako, Zhao Jingguo, laging totoo sa aking sinasabi. Settled na. Si Xiao Jie,
Kayong mga bata ay dapat magsama ng mas madalas. Sige, tatay. May mga gagawin ako. Uy, padrino. Ingat, tatay. Miss Zhao, anong ginagawa mo? Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng tulong. Yufei, minsan talaga nagtataka ako kung lalaki ka ba talaga. Sobrang halata na ginawa ko at wala ka pa ring pakialam. Oy, Miss Zhao, ito ang opisina ng CEO. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yufei, ako, Zhao Ji, hindi man ako isang kagandahang nagpapabagsak ng mga lungsod at kaharian, pero marami pa ring nanliligaw sa akin. Sa paningin mo ako ba talaga ay hindi ka nais-nais? Mahal kong Miss Zhao, alam na alam mo, may fiancé ako. Kami ni Yuan Yuan ay lumaki ng magkasama. Walang paraan na gagawin ko ang anumang bagay na ipagkanulo siya. Sige, sige. Alam kong ang galaw na ito ay hindi gagana sa iyo. Nakapapagod, sigurong mag-isa mong pinamamahalaan ang Zhao Group. Nag-ayos ako ng magandang assistant para sa iyo. Oh, talaga? Hindi kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Maniwala ka sa akin. Kapag nakita mo siya, tiyak na masisiyahan ka. Pasok. Yufei, Yuan Yuan. Anong ginagawa mo dito? Sabi nila, ang lalaki at babae na nagtutulungan ay nagpapabawas ng pagod sa trabaho. Ang aking arrangement na ito. Sigurado ka bang masisiyahan?